Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narito tayo muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Sa ating pagbubulay ng kanyang salita, sa umagang ito ay sumandali po muna tayong manalangin. Our Father in Heaven, thank you po for this morning, for the opportunity and privilege na binigay mo po sa amin upang pag-aralan ang iyong salita at mapalakas kami nito. Thank you for your Holy Spirit that will guide us to know and understand your word. Bless every one of us as we continue to meditate your word and fill us with your presence, O God. This all we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po ay dadako sa Judges chapter 12 verse 1 sa New International Version. Ito po ay may pamagat, The men of the tribe of Ephraim are angry with Jephthah. The men of Ephraim called out their forces, crossed over to Zephon and said to Jephthah, "Why did you go to fight the Ammonites without calling us to go with you? We're going to burn down your house over your head." Sa talatang ito ay makikita natin ang galit ng mga kalalakihan ng Ephraim at ang kanilang pagkakaisa upang kalabanin si Jephthah. Ang dahilan ay ang hindi pagtawag sa kanila ni Jephthah sa pakikidigma laban sa mga taga-Ammon, at ang ganti nila ay sunugin ang bahay ni Jephthah over his head. Subalit sa talatang 3 at 4 ay nandoon ang sagot ni Jephthah sa kanila, that he called them for help but they didn't save him out of Ammonites' hands. Humingi siya ng tulong sa kanila, ngunit hindi siya nila pinansin. So mayroon po tayong mga lessons to learn in this verse. Number 1, be reasonable with your anger. Kung magagalit ka o tayo, dapat may basihan at nasa tama. Sa ginawa ng mga kalalakihan ng Ephraim ay wala silang rason para magalit kay Jephthah. The highlights of their anger was the intense jealousy and tribal pride of the Ephraimites who confront Jephthah for not inviting them to fight battle against the Ammonites. Despite his victory, their threats to burn his house down. So it shows deep irrational anger and highlight the internal division within Israel as well as their failure to celebrate a victory achieved by God. Imbis na matuwa sila sa tagumpay ni Jephthah laban sa kaaway, nagalit pa sila, dala rin marahil ng inggit sa kanilang mga puso, which is hindi magandang ugali ng isang tao. Kaya ang naging resulta ng banta nila kay Jephthah ay 42,000 Ephraimites were killed at that time. Yan po ay mababasa natin sa verse 6. At number 2, how to be reasonable with your anger. In Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, which states, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil." Mahalaga na wag na kimkimin ang nararamdamang galit, hinanakit o tampo sa ating mga puso, kundi matutong mapaglabanan at mapagtagumpayan ito. So meron po tayong pag-aaralan na key principles for reasonable anger. So it is possible to be angry without sinning. Pwede tayong magalit pero wag tayong magkakasala. Anger is a natural emotion, but it becomes sin when it turns into rage, bitterness, or a desire for revenge. Huwag mong hahayaang daigin ka ng galit, bagkus labanan mo ito ng panalangin at ng salita ng Diyos. Give anger an expiration date. So dapat tatapusin agad ito. The instruction to not let the sun go down on your anger means dealing with it quickly rather than letting it fester into resentment. Tama po, pawiin agad ang galit sa puso at hayaan ang bunga ng banal na espiritu ang mamayani sa ating buhay. Avoid giving the devil a foothold. Uncontrolled anger creates an opportunity for negative influences in your life. According to Ephesians 4:27, huwag nating bibigyan si Satanas ng entry point o pagkakataon sa buhay natin. At pangatlo, key Bible verses on managing anger. So mayroon pong mga susi na matatagpuan natin sa bawat talata ng Biblia. In James chapter 1 verse 19 to 20, it says,
Understand this, my beloved brothers. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. For man anger does not bring about the righteousness that God desires. Walang ibubungang mabuti ang galit. Proverbs 15:1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. And Proverbs 14:29. Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. And Psalm 37 verse 8. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana, walang kabutihan makakamtan ka. And last po na verse, Colossians 3:8. Ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Sa ating pong conclusion, the Bible advised that reasonable anger is quick to pass, managed with self-control, and focus on righteousness rather than retaliation. Kapag naka-encounter tayo ng mga sitwasyon na nagdulot ng galit sa puso natin, surrender it to God and ask for help and guidance. Huwag gumanti, kundi magkaroon ng self-control, kumalma muna, at huwag maging padalos-dalos ng desisyon dahil sa galit. Sa atin pong application, ultimately, the goal is to practice forgiveness and kindness as described in Ephesians 4:31 and 32. So, kabutihan at pagpapatawad ang iganti natin. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, ang susi po is love and forgiveness. Yan lang po ang ating sa kabila ng mga galit natin. Pag may love tayo, may forgiveness tayo, ay mapapawi po yan na galit. Sa ating pong pagtatapos, let us pray. Our Father in Heaven, we are so grateful sa pagsama mo po sa amin sa programang ito. Naway magbigay sa amin ng aral ang mensaheng napakinggan namin mula sa iyong salita. Tanim mo po ito sa aming mga puso upang magsilbing gabay sa aming pamumuhay spiritual at may apply ito sa aming mga buhay. Dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas. Kahabagan mo po magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa Senado. Tulungan mo rin po ang aming Presidente Bongbong Marcos sa mga problemang kinakaharap ng aming bansa. Bigyan mo po siya ng wisdom, katatagan upang mapangunahan niya ng mabuti at tama ang sambayan ng Pilipino. Is all we pray in Jesus' name. Amen. Once again, muli ko po kayong inaanyayahan bukas ng umaga sa ganito ring oras na makinig at makiisa sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya din po natin itong i-share upang maging pagpapala din sa iba. Ako po ang iyong lingkod, Reverend Marvic Layusa ng CRC Calabanga Daughter Church. Thank you and God bless us all. To God be all the glory.